Pinilit ko makawala sa kanya pero sobrang higpit ng hawak niya sa kamay ko at kulang ang lakas ko para gumanti sa kanya. Kung gusto mong gawin ako para usan, kalimutan mo na, Lysander. Dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo kapag inulit mo pa ang ginawa mo sa akin Hindi ko na naituloy yung sasabihin ko nang bigla na lamang niyang angkinin ang labi ko. Ano ba? Pilit kong iniiwas ang aking labi sa kanya pero hindi pa rin siya tumitigil. Nagawa na niyang paghiwalayin ang hita ko dahil bathrobe din ang kanyang suot at wala siyang suot na panloob kaya ramdam na ramdam ko ang kanyang pagkalalaki. Lysander! Sigaw ko sa kanya nang pakawalan niya ang labi ko. Ano ba? Bitiwan mo ko! Galit na singhal ko sa kanya. Maya-maya tumigil siya sa ginagawa niyang paghalik sa akin. Shit! Mura niya nang pakawalan niya ako. Kaya mabilis akong tumayo at siniksi ko ang aking sarili sa dulo ng kama. I'm sorry, baby. Sambit niya, kinagat pa niya ang ibabang labi niya. Walang hiya ka! Manyak! Nangingilid ang luhang sigaw ko sa kanya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Pero mas lamang ang galit na nararamdaman ko sa ginawa niya sa akin. Baka nakakalimutan niyang nadatnan ko siyang may ibang babae sa kanyang kama. I'm sorry. Hindi ko gustong pwersahin ka. Nadala lang ako ng aking emosyon. Pero hindi na yun mauulit. Mabuti pa. Maligo ka na muna. Magdadala ako ng pagkain para sabay tayong makakain. Casual na sabi niya sa akin. Parang nung una niya akong dinala dito, ganito din siya makipag-usap sa akin noon. Pero hindi na ito uubra sa akin ngayon. Hindi gusto? Nakuha mo na nga ang virginity ko, di ba? Ano pang sinasabi mo dyan? Galit na singhal ko sa kanya. I didn't force you to have sex with me last night. You begged for it. Really? Talaga lang ha? Ang manya ko pala at ako pa ang nagmakaawa sa'yo, Lysander. Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. You have influence of drugs, that's why you did it. But the next time na gagawin natin yon, gusto ko na sarili kang pag-iisip para hindi mo makalimutan ang gagawin nating dalawa. Awang ang labi ko nang marinig ko yun mula sa kanya. At talagang may balak pa siyang maulit ang nangyari sa amin. Ang kapal talaga ng mukha. Kapag nakaipon ako ng lakas, tatakas ulit ako dito at hinding-hindi na niya ako makikitang muli. Maliligo ka ba o gusto mo ako na magpaligo sa'yo? Sinaman ko siya ng tingin at napilitan akong pumasok sa banyo. Pagpasok ko ay bumungad sa akin ang sahig na maraming petals ng rose. Pati na rin ang mabangong aroma mula sa nakasinding kandila. Lumakad ako hanggang makarating ako sa malaking bathtub. Akala ko sa sahig lang pero marami ding nakalagay doon na petals na kumulay na sa tubig. Nakaka-relax ang amoy. Bahagya ako nakalimutan na nasa loob ako ng malaking palasyo ng wolf na yon. Tinanggal ko ang bathrobe na suot ko at isinabit ko sa dingding. Iniapa ko ang aking paa papasok sa bathtub. Maligamgam ang tubig at masarap sa pakiramdam. Itinawid ko ang aking katawan upang dahan-dahan kong mailubog sa tubig. Isinandal ko ang aking ulo at pumikit ako. Ang sarap. Makakatulong ito upang kahit papaano'y mabawasan ang nararamdaman ko. Walang hiyang lalaking yun. Pinagsamantalahan niya ako. Kung nasa katinuan lang ako ng mga oras na yon, hindi niya magagawa yun sa akin. Habang hinahaplos ko ang aking maputing balat, ay may mga ilan ako naalala kagabi. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Sa tingin ko, hindi lang simpleng pagdiniig ang nangyari sa amin. Pakiramdam ko, mas mainit pa doon ang pinagsaluhan naming dalawa. At hindi totoong wala ng epekto ang gamot dahil ramdam kong nagugustuhan ng katawan ko ang ginawa niya kanina. Kaya lang, mas lamang ang nararamdaman kong galit. Kaya hindi na uubra sa akin ang pagka-mysterious look niya dahil ang tingin ko na sa kanya ay manyak na nasa loob ang kulo. Natapos ang malalim kong pag-iisip nang marinig ko ang sunod-sunod niyang katok sa pinto. Hinayaan ko siyang kumatok. Bahala siyang manigas sa labas. Hindi ako lalabas dito. Kendra, matagal ka pa ba?
Imbis na sumagot ay nilubog ko ang katawan ko sa tubig. Nakaka-relax talaga ang maligamgam na tubig sa balat. Wala akong pakialam kung siya pa naghanda nito. Dapat lang yon dahil sa ginawa niya sa akin kagabi. Nagulat ako nang may kumabig sa akin at inangat niya ako sa tubig. Pag-aalalahanin mo ba talaga ako, Kendra? Sa lubong ang kilay na tanong niya sa akin. Hindi ko na natanggal ang mga petals na naiwan sa katawan ko dahil binuhat na niya ako agad. Bitawan mo nga ako! Bakit pa dinala mo na naman ako dito? Pwede ka naman kumuha ng ibang babae, diba? Gaya ng ginawa mo noon. Sigaw ko sa kanya. Lumantad ng hubad kong katawan kaya tinakip ko ang kamay ko sa aking dibdib at pagkababae. Habang buhat niya ako at palabas ng banyo. Wala nangyari sa amin ng babaeng yun. Seryosong sambit niya. Pagkababa niya sa akin sa kama. Wala? Kwento mo sa pagong. Akala ko pa naman, totoong virgin ka pa. Yun pala, ilong mo na lang ang virgin. Baka akala mo nakalimutan ko lahat ng ginawa mo sa akin Naputol ang pagsasalita ko sa maring pagtitig niya sa akin. Kagad kong hinila ang kumot at itinakip sa aking hubad at basang katawan. Manyak! Akala mo ba kaya mo akong ikulong dito habang buhay? Manigas ka. Tatakas ako dito at kapag nakatakas ako, hinding-hindi mo na talaga ako makikita. Sigaw ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at lumod siya sa harapan ko. Kinuha niya ang isang kamay ko at may sinuot siyang bagay sa daliri ko. Nang tignan ko yon, ay yun ang singsing na ibinato ko sa kanya bago ako umalis. Ibinalik niya ulit sa akin ang singsing. Huwag mo na ulit tatanggalin ito sa kamay mo. Hindi na ako gagawa ng bagay na ikakasira ng tiwala mo sa akin. Wala nangyari sa amin. Sa maniwala ka sa hindi. Natulog lang kami dahil sa labis na kalasingan ko nung gabing yon. Sa ngayon, hindi ko pa pwedeng sabihin sa iyo ang dahilan kung bakit nagawa ko yon. But believe me or not, you're my first. Seryosong sambit niya. Hindi ko maintindihan, nagiging marupok na ba ako dahil may parte sa pagkatao ko na gustong maniwala sa kanya. Napaka-sincere din niya. Yun nangyari sa amin kagabi parang hindi naman yata pang first time yon. Parang bihasa na siyang gawin yon. I'm sorry, baby. I know that I hurt you. I'm so sorry, please forgive me. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi nagsasabi siya ng totoo. Paano nga kung totoo? Paano kung talagang mahal niya ako? Pero kung wala nga, bakit niya yun ginawa? Ano ang dahilan? Alam naman niyang magagalit ako sa kanya pero ginawa pa rin niya tapos ayaw pa niyang sabihin sa akin. Pagkatapos ko magbihis ang damit na inilapag niya sa kama, ay nagdala naman siya ng pagkain. Sa tingin ko, tanghali na dahil mataas ng araw. Nakaramdam na rin ako ng labis na gutom at naamoy ko na ang masarap na inilapag niyang pagkain sa salamin na mesa. Let's eat. Tawag niya sa akin. Hinagod niya ako ng tingin habang papalapit ako sa kanya. Kumpara sa pinasusuot niya sa akin noong unang punta ko dito, ay mas comfortable na itong suot ko ngayon. Hanggang tuhod na lang kasi ito at wala nang manggas. Makintab din ang tela. Pero talagang wala akong balak palabasin ni Lysander dahil pantulog pa rin itong suot ko. Napaamo niya ako sa pagluhod-luhod niya kanina at may pa-baby-baby pa sa akin. Pero wag lang siya magkamali ulit, talagang gigilitan ko na siya ng leeg. Tahimik akong kumain at kahit masarap ang kinakain namin ay hindi na ako nagsalita pa. Pero siya, panay ang sulyap sa akin. Nauna siyang matapos kumain kaya mas may panahon siya para matitigan ako habang magkaharap kaming dalawa. May problema ba sa mukha ko? Bakit kanya ka makatingin? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Wala naman. I just realized something. I made a mistake and I almost lost you. Sambit niya. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong kiligin o dapat na akong mainis sa mga birada niyang linya. Hindi ko alam ang iniisip mo ngayon, Lysander. Pero kapag inulit mo ang ginawa mo, sisiguraduhin ko sa'yo kahit gumapang ka pa sa harapan ko, hinding-hindi na kita patatawarin. Banta ako sa kanya. Kapag inulit niya talaga yung pambababae niya, hindi lang yun ang gagawin ko. It means, pinapatawad mo na ako? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa akin. Pero sa isang kondisyon. What?
Matagal kong pinag-isipan ito at alam kong si Lisandra ang makakatulong sa akin. Tulungan mo akong iligtas ang mga babaeng bihag sa sindikatong bumihag sa akin. Wika ako sa kanya. Sumeryoso ang kanyang mukha. Alam kong madali niyang magagawa ng paraan na malaman yon dahil nagawa nga niya akong iligtas. Mahirapan tayong gawin yan. Bukod sa sigurado na akong pinaghahanap na ako ng mga pamilya ng Naokimoto, siguradong alam na rin ni Kiyosawa na ako ang may kagawa ng pagpatay sa kanya. Sagot niya sa akin. Kung ayaw mo, ako ang magliligtas sa kanila. Pero kailangan ko ng tauhan para maitaas sa mga batang babae na nandun. Alam ko hindi ko sila responsibilidad pero hindi matim ng konsensya ko na hayaan lang sila doon habang unti-unting ninanakaw ng mga halang ang kaluluwa ang kanilang buhay at pagkatao. May mga pangarap din sila at impyerno ang lugar na yon sa mga batang yon. Pakiusap ko sa kanya. Malalim siyang bumuntong hininga at sandaling nag-isip. Malaki ang matutulong niya sa akin kaya may tiwala kung papayag siya sa hiling ko. Hindi kita mapapayagan. Hindi dahil sa hindi ko sila gustong iligtas. Ayoko mapahama ka ulit. Baka sa susunod, hindi lang yun ang mangyari sa'yo. Hindi ako papayag na may mangyari sa'yong masama kaya ako na lang gagawa. Seryosong sabi niya sa akin na kinakunot ng noo ko. Kaya ko, Lysander. Kaya kong tumulong. Wag mo akong maliitin. Maaring nahuli nga nila ako at nagawa ang gusto nila sa akin. Pero hindi na yun mangyayari ulit. Sasama ako sa'yo at ililigtas natin sila. Inayos niya ang pinagkainan naming dalawa at nilagay niya sa tray. Okay, but you need to rest first para maibalik mo ang lakas mo. After 3 days, saka natin gagawin yon. Talaga? Salamat, Lysander. Nakangiting sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay tumayo na siya at dinala sa labas ang tray. Naiwan ako sa kwarto. Hindi na itim ang kulay ng sapin kundi puti na at napakalambot pa. Ngayong batuin na kaming dalawa, isa lang ibig sabihin nun. Tatabi kaya siya matulog mamaya? Shucks, naalala na naman ng marumi kong utak ang nangyari kagabi. Bakit ba paulit-ulit na nagre-rewind sa utak ko yun? Parang naririnig ko pa rin ang halinghing ko. Parang nakikita ko pa rin ang sarili ko sa ilalim niya at ang pagnanasang nasa mata niya habang gumagalaw siya sa ibabaw ko kagabi. Hindi maaari to. Bura-bura, hindi ko pwedeng isipin na nangyari kagabi. Kapag sinubukan niya ulit, baka hindi ko na siya mapigilan pa. Diyos ko, Lord. Anong ginagawa mo? Napabalikwas ako sa kama dahil namalayan ko na lang na nakadapa na pala ako sa kama at parang batang pinagpapapadyak ang paa. Wala. Bigla kasi akong inantok, ang dami kong nakain eh. Pagdadahilan ko. Inayos ko ang pagupo sa gilid ng kama. Siya naman ay umupo ulit sa sofa kaya magkaharap kaming dalawa. Dito na ako matutulog mamayang gabi. Alam ko naman na hindi ka pa okay. Ha? Naguguluhan tanong ko sa kanya. Ikaw na muna matutulog sa kama. Dito na lamang ako sa sofa. Paglilinaw niya. Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? Kunat na akong tanong sa kanya na ikinatigil niya. Seryoso siyang tumitig sa akin at hinagod ulit ako ng tingin. Pakiramdam ko gusto niya akong gawing dessert. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag katabi kita. Mabuti na yung nag-iingat, baka mas lalong madagdagan ng sakit ang katawan ko. Kapag magaling ka na, saka ulit. Sagot niya na ikinabilis ang tibok ng puso ko. Anong balak mo kay Miss Kendra, Lysander? Tanong ni Larry sa akin. Nandito kami ngayon sa labas at nagpapahangin kakatapos lang naming maghapunan ni Kendra at lumabas muna ako para makausap na rin si Larry. Gaya pa rin ng dati, Larry. Sagot ko sa kanya. Ano? Akala ko ba galit ka sa kanya? Bakit nagbago yata ang ihip ng hangin? Sasabihin mo ba sa kanya na ang kakambal niya pumatay sa kapatid mo? Tumayo ako sa upuan na kahoy at humarap sa kanya. Wala kang sasabihin na kahit ano sa kanya, Larry. Alam mo naman sigurong pinasok ang problema, makuha ko lang siya ulit. Sigurado ako sa mga oras na to, hinahanap na nila ako. Sabihin mo kay Victor na mag-iingat sila.
Siguradong hindi titigil ang pamilya ni Naokimoto sa paghahanap sa akin hanggat hindi nila ako nakikita. Hindi sa natatakot ako sa kanila. Pero may planong itakas ni Kendra ang mga batang bihag ni Kiyosawa. Ano? Huwag mo sabihin, tutulong ka. Hindi pa nga natin natatapos ang problema kay Naokimoto, gagawa ka na naman ng panibagong problema. Reklamo niya sa akin. Alam kong delikado ang plano ni Kendra. Hindi niya kilala si Kiyosawa. Kung makapangyarihan si Naokimoto, mas makapangyarihan si Kiyosawa. Pero kapag hindi ako pumayag, siguradong lulusob si Kendra doon na mag-isa at ayoko nang maulit pa ang nangyari. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyari sa kanyang masama. Lalo pa ngayon na may nangyari na sa amin. Hindi ko na siya pakakawalan pa. She's mine and soon to be my queen. Ihanda mo mga tauhan natin, Larry. Magdagdag ka kung kinakailangan para matapatan natin ang mga tauhan ni Kiyosawa. Ayoko mang isama si Kendra. Paniguradong pipilitin niya akong isama siya. Ayoko masaktan ng babaeng mahal ko. Kaya siguraduhin nating maitatakas natin ng buhay ang lahat ng mga babaeng nandun. Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. Alam niyang lulusong kami sa panganib kaya nag-alala siya. Ako man ay hindi mapanatag pero nangako na ako kay Kendra at ayokong biguin siya. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin ay umakyat na rin ako. Alas 9 na kasi ng gabi at siguradong tulog na rin si Kendra. Kumuha ko ng ekstrang unan bago pumasok sa aking kwarto. Sa totoo lang, maliit para sa malaking kagaya ko ang sofa na hihigaan ko pero mabuti na yung umiwas baka mabinat pa siya kapag hindi ko napigilan ang aking sarili. Pagpasok ko ng kwarto ay wala sa kama si Kendra. Akala ko sa mga oras na ito ay tulog na siya pero narinig ko ang lagaslas ng tubig sa banyo. Dumiretso ako sa sofa at inilagay ko ang unan sa dulo saka ako humiga. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Nasa banyo siya at naliligo sa mga oras na ito. Hindi na ako mapakali kahit malamig ang pakiramdam ko, nagiinit ako. Shit. Akmang tatayo na ako ngunit bumukas ang pinto ng banyo. Napalunok ako nang makita ko ang legs niya. Kanina ka pa dyan? Tanong niya sa akin. Sinusubok na naman ang aking katatagan sa mga oras na ito. Ikaw ba naman pakitaan ng maputing hita? Amoy na amoy ko pa ang shower gel na ginamit niya. Nakasuot siya ng bathrobe at tinutuyo ng towel ang kanyang basang buhok. Hindi naman. Matutulog na nga ako eh. Sagot ko sa kanya sabay higa sa sofa. Tumihaya ako at tumingin sa kisame. Dati naman okay lang sa akin ang walang sex life at hindi ko naman hinahanap yon. Kahit maraming babae ang nakapaligid sa akin. Pero kapag si Kendra nang nasa harapan ko, nahihirapan na akong pigilan ang aking sarili. Narinig ko ang pagbukas niya ng cabinet kaya hindi ko maiwasang tignan kung ano ang kanyang ginagawa. Nakaupo na siya sa kama at naglalagay ng mabangong lotion sa kanyang balat. Bigla akong nauhaw at parang nanunuyo ang aking lalamunan. Kailangan ko yata ng alak para makatulog ako ngayong gabi. Hindi. Baka lalo lamang kung maakit sa kanya. Sigurado ka bang dyan ka matutulog? Nakangiting tanong niya sa akin na ikinagulat ko dahil ito ang unang beses na malambing niya akong kinausap. Dito na lang ako, sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya at humarap sa cabinet. Hindi ko maiwas na sundan ang tingin ng kanyang mga ginagawa. At nang hubarin niya ang bathrobe, ay tanging pambaba na lamang na underwear ang suot niya.